Mabusising tinalakay ng Subcommittee on Special Laws sa ilalim ng Committee on Revisions of Laws ang ilang substitute bill na umiikot sa Philippine Budgeting Code. Si Carms Magluyuan sa detalye. Simula alas 10 ng umaga, umabot ng mahigit 5 oras ang naging pagdinig ng Subcommittee on Special Laws ngayong araw. Yan ay matapos sa busisiin ng ilang mga panukalang batas sa ilalim ng House Bill No. 8520 na inihain ni Bataan 2nd District Representative Albert Garcia. Layunin ng House Bill 8520 na maisabatas ang isang mas maayos at mas malinaw na sistema sa paghahanda, pagpapatibay at pagmamonitor ng pambansang budget. Nakabata ito sa mga kasalukuyang policies at practices ng Department of Budget and Management o DBM, kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Pinagtitibay rin ng panukala ang pagkakatugma ng mga prioridad ng local government units at ng national government para sa mas epektibong pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. Nakasaad sa inihaing explanatory note na ito rin ay tugon sa mga hamon sa proseso ng budgeting at inaasahang makatutulong sa mas maayos sa paggamit ng pondo para sa national development. Kabilang sa tinalakay ang Section 21K sa Book 3 ng Philippine Budgeting Code Revisions. Naging questionable kasi ang fiscal autonomy o yung malawak na kapangyarihan sa paggamit ng budget ng Commission on Human Rights. Ayon sa DILG, may jurisprudence na nagsasabing limitado lamang ang kanilang fiscal autonomy sa automatic release of funds. I would like to seek clarification whether Commission on Human Rights really enjoy fiscal autonomy, because the Constitution only provides that those enjoying fiscal autonomy are the judiciary, constitutional commissions, which is the COMELEC, CSC, and the COA, and the Ombudsman. Sinegunda naman ito ng Department of Budget and Management. Yes po, I think the case that you are referring to is the Commission on Human Rights Employees. And maybe we can clarify po na limited fiscal autonomy po. Matapos ang inihain na paglilinaw, nagkasundo ang komite na amyenda ng Section 21K upang tukuyin na limited fiscal autonomy ang saklaw ng Commission on Human Rights o CHR. Inaasahan naman ang susunod na pagdinig ng komite sa June 17 matapos ang naging mahabang deliberasyon ngayong araw. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Carms Magluyuan, Congress News.